sa South China Sea. The government is too preoccupied while monitoring, while positioning, dahil daw may violation with China. Ang issue po natin sa South China Sea are overlapping claims. At naging intersect na po yung issue ng sovereignty versus sovereign rights versus sovereignty. Hindi lang po sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Nandiyan ang Malaysia, nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Taiwan, nandiyan ang Japan. Ang dami natin dyan. Pero na-highlight lang yung China at Philippine dispute. Bakit? Kasi nga agenda na ito ng Amerikano. Sinasabi, noong mga nagagamit din ng bansang Amerika, ating ito. Alin dyan ang atin? I-define muna natin kung alin ang atin. Para nung sinabi, iyo ang hangin. Saan parte ng hangin? North, East, West, South. Kaya mo bang isukot yung hangin? Pag kaya mo nang isukot yung hangin, sige sa'yo. Hamulin mo, buhol mo, ito atin. Pag kaya mo isukot ang hangin, ganun din mo yung issue sa South China Sea. Let us first sit down, identify what is exactly ours. And what is sauce for the goose should be the sauce of the gander. Kung ano ang trato mo sa issue ng problema sa South China Sea, kung anong kisig, gigil, at dami ng resources at panahon na ginugugol mo, dapat ganun din ang iyong kisig, gigil, resources at panahon na ginugugol doon sa issue sa Sabah. Hindi ba atin ang Sabah? Hindi ba nakikipagtalo tayo dyan sa bansang Malaysia? Nakalimutan na. Bakit? Sadyang kinakalimutan ng gobyerno. Kung talaga mahal mo Pilipinas at hindi ka papayag na kahit katinting na piraso ng ating teritoryo ay mawawala sa atin, bakit tahimik kayo sa issue ng Sabah? So kung anong treatment mo dito, dapat ganun din ang treatment mo dito. Yun ang sinasabi natin, transparency and accountability. Bakit dito suong ka ng suong? Ni-invoke mong Mutual Defense Treaty. Bakit dito hindi mo ma-invoke yung Mutual Defense Treaty? Doon sa pinag-aawayan natin bato sa South China Sea, sapagkat yun ang ruling ng tribunal na pinapaypay nila. May ruling ng tribunal. Ang sabi ng tribunal, bato lang yan. Hindi yan land feature, bato lang yan. Bakit yung Sabah supposedly rich in mineral resources, hindi natin pinaglalaban? Supposedly ang Pilipino sa Sabah, both documented and undocumented, around 700,000 Filipinos are living there. Documented and undocumented. Yung masasabi mo, ay may populasyon tayo. Atin yun. Eh bakit ang propaganda natin atin ito? Alin ang atin dyan? Bakit yung meron tayong malinaw na geographic boundaries? Eh hindi natin sabihin atin din yan. Ang daming namatay na sundalo yan, hindi ang lalaman ng 60s. Maraming namatay na sundalo tayo noong 70s. Meron pa tayong problema sa separatist movement sa Mindanao. At alam naman, nasa kasaysayan niya, na yung mga armas na ginagamit ng mga nagsusulong ng separation ng Mindanao ay part of it, isinusupply ng bansang Malaysia. Marami rin namatay doon. Dito, you keep on provoking China and hoping that a Philippine wag na a Filipino sailor, a Philippine Navy, a Filipino military ay maging disgrasya to trigger yung pinagyayapang nila Mutual Defense Treaty. No, it will not trigger the Mutual Defense Treaty because there is no clear territory to defend. Disputed pa nga eh. Panay kabaliktunaan. Atin ito, pag tinanong natin dyan, may dispute pa nga eh. Hindi pa nga na-resolve pa. Yun na nga eh.
makikipagtalo ka sa hindi malinaw kung alin ang atin at alin ang kanila. Pag-usapan natin. Let's open a permanent and dedicated channel for diplomacy. Pakipag-usap tayo, hindi dahil duwag tayo, because that's the only option that we have for now. Wala tayong kakayahang pang-ekonomiya. Wala tayong kakayahang militarily. Yung Navy natin, wala pa rin. Nag-improve na through the years, but no much compared to China. Yung ating population, 115 million Filipinos. By any standard, marami yun. Pero pag binangga mo sa population ng China, para lang mo maunawaan ng mga nakasubaybay pati sa mga social media, ubusin mo yung 115 million, sakripisyo natin 115 million, halimbawa ang Pilipino, hindi zero na Pilipino, wala na tao sa Pilipinas. Sabihin din ng China, sige, magsasakripisyo din ako ng 150 million Chinese. Masusurbay pa po sila, dami na din. Billion po sila. So, kung titingnan mo, yung mga factors before one should even consider going to war with another country, maghinay-hinay po tayo. Hindi natin kaya at wala naman sa puso ng Pilipino makipagdigma. Interest po ito ng mga Amerikano. They want to remain relevant in this part of the world. But they don't occupy a single territory in this part of the world unless they view the Philippines still as their colony. Sasabihin nila, we view you as brothers. Para lang nino, sabi ko nga, I will painstakingly try to digest itong enormous information at lalim ng pag-uusap into the most basic para maintindihan ng pinaka-ordinaryong mga buwan. Sabi nila, we treat you as equals. Sure! Bakit pag pupunta ang Pilipino sa Amerika, kinakailangan mag-apply ng visa? Samantalang kayo, labas-masok sa Pilipinas nang walang visa. Nasaan yung equality? Nasaan yung reciprocity? Nasaan yung brothers tayo? Hindi nila tayo tinitingnan na equal. Hindi nila tayo tinitingnan na equal. Why don't they open their borders as well? Sa ating mga Pilipino, kagaya ng pagtanggap natin sa kanila. Tayo po ay sovereign state. Meron po tayong pagkakasarilan. Dapat meron tayong say kung sino makakapasok at hindi basta-basta papasukin. In the same manner na meron silang karapatan papasukin at hindi tanggapin kung sino man ang ayaw nila. So doon pa lang, hindi na nagsasabi ng totoo yung ating mga kaibigan na Amerikano. I'm not against them. America is beautiful. America is progressive. I have many relatives and friends society there. And they're doing well. But, ibang to sa akin, pag inalaro na ang kinabukasan ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino, trust me, pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan natin ng China, and even if China would intend to retaliate directly dito sa nagpapagalaw ng digmaan, ng usapin ito na papunta sa digmaan, hindi aabot ang missile basta-basta ng China sa Amerika. Tayo, in a matter of seconds, in a matter of, I think, at the most 1 minute, talapag dito lang. Tayo ang dihado. Buhay natin ang mag-i-disrupt, hindi buhay ng mga kaibigan natin Amerikano. Dapat magkaroon open a permanent and direct diplomatic channel. Pero, para ito ay maging matagumpay, exclusively between the Philippines and China, excluding the United States of America. Because if you will let them join into the mix, we will not resolve anything peacefully. Interes ng Pilipino ang dapat numero uno, hindi interes ng mga Amerikano. Now, yung
doon po sa nagaganap na hakbang na malisod sa iba't ibang lugar. Naging aktibo na rin ho, salamat sa mga kagaya ninyo na sa traditional at new media, sapagkat namulat na ho ang kaisipan at kamulatan ng mga Pilipino. Importante ang tinig ng higit 2-point-something million Filipinos working abroad, residing abroad, whether permanently or mga nagtatrabaho lang. Sapagkat sa kasalukuyan, 2 years na ho ang kasalukuyang administrasyon. Still, there is no viable economic activity inside. They have yet to present any viable economic activity. And yet, hindi nila dinidinig ang hinagpis at tinig ng mga OFW. Why are OFWs important? Because in the absence of a viable economic activity, yung kanilang dollar remittances amounting to 33.49 billion US dollars last year, yan po ang dahilan kung bakit somehow nagsusurvive tayo. And yet, hindi nila pinapansin ang tinig ng mga OFWs na aalala lang nila pagpanahon ng remittance, pagpanahon ng eleksyon. Pero karapatan po natin lahat, pati ng mga kababayan nating OFW. And I've met many of them in Hong Kong, in Macau, in China, in Japan, in New York, and some parts of the United States, and some in Singapore. Those are staying in Singapore. Isa ang sinasabi nila, bakit hindi naman pinakikinggan ang aming tinig? And ano sasabihin mo? Keep on doing what you're doing, keep on organizing. Dahil kinikilala rin naman sa ating saligang batas under Article 13, Section 16. Oh, the right of the people, including their organization, to an effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Stakeholders po yung mga yan. Hindi mo pwede isang tabihan. At karapatan nila yan na kinikilala, nakakukit at ginagaransahan ng ating saligang batas. And that is why TAPS in Akbang ng Malisod ay naririto calling for the government to hold, to defend, and to respect our Constitution. Ito nga meron tayong gumaganang saligang batas. Inaabuso niya na at inuyurakan ang karapatan ng bawat Pilipino. Paano pa? Pag hinayaan natin, paglaruan nila yung ating saligang batas. Which brings me to another core advocacy of Akbang ng Malisod. Huwag po tayong pumayag na kalikutin nila ang ating saligang batas. Huwag tayong magpapadala na economic provision lang ang aming gagalawin. Dahil kaya kung tayo mahirap hanggang sa ngayon dahil masyadong restrictive yung mga economic provisions ng ating konstitusyon. Wrong. Kasinungalingan. Maling-mali. May problema, hindi perfecto ang ating saligang batas. Pero bago mo tingnan ang problema ng konstitusyon, pumunta ka muna doon sa very basic, if not the heart, of why we are still poor today. The problem is their graft and corruption, not the Constitution. Our Constitution is far from being perfect. Wala namang Constitution kahit sa ang panig ng mundo na perfecto. Pero dito sa Philippine setting, sa Philippine context, ang problema numero 1 ay ang kanilang korupsyon at hindi ang ating konstitusyon. Kaya yun ang panawagan ng Hakbang ng Malisod. Let us protect and defend our Constitution. Huwag tayo magpapadala sa kanilang panglalansi na economic provision daw. At ito rin yung hamon na iniwan ko sa ating mga kababayan OFWs. Kung sino man ang pupunta ako sa inyo, na yan ang gagawing linya ng pagmumbinsi at pangangampanya. Sabihin nyo, for the sake of argument, halimbawa nagpabola kami sa inyo na economic provisions na. In 5 years time, pag pinagbigyan namin kayo, can you guarantee na kaming mga OFW
workers, domestic helpers sa Hong Kong, halimbawa, can you guarantee to us na makakauwi na kami sa Pilipinas dahil umunlad na ang Pilipinas, dahil may oportunidad na ang Pilipino sa sarili ng bansa, at dahil meron na kahintulad na amount ng sahod sa Pilipinas na pwede na namin balikan at hindi na kailangang isalin pa ang aming pamilya. Wala pong sasagot sa inyo ng oo. Dahil hindi po garansya na pagka binuksan mo yung mga quote-unquote restrictive economic provisions, wala nang OFW. Yan ay malaking kabaligtaran. Yan ay malaking kasinungalingan. Ang tunay na layunin ay mapanatili nila at ng kanilang pamilya ang kanilang pananatili sa poder. Patuloy na magkamgam, pagpayaman at patuloy ang korupsyon habang parami ang mga ordinaryong mamamayan ang naghihirap at nagugutom.